These are the foundation of any spot report, so this is perfect. 2. Proper labeling of optional fields. Marking how. As optional is correct, since details of how the incident happened may not be immediately clear during an emergency. 3. Necessary reporter information, including spaces for your name. Post, station ensures superiors know who is submitting the report, which is required for accountability. 4. Important documentation notes. The reminders to get the name and rank of the receiving officer and actual reporting time are very accurate. These details are critical for official records. Also, noting that the WHO section is mandatory if there are casualties is exactly right, as identifying persons involved is a priority. 5. Practical design. Both templates are simple, concise, and easy to fill out quickly, which matches the note saying HUWAG going mahirap, exactly how spot reports should be for emergency use. Yan mga kaibigan, huwag natin gawing mahirap ang madali naman. Huwag natin pahirapan ang madali namang gawin. Ang simple, huwag natin gawing komplikado. Spot report lang yan. Ang kailangan, pag spot Turn left. Then, your destination will be on the left. Yan. But, before you forward a spot report, kung tatawag ka bago mo iangat ang landline na yan para magbigay ng information, kinakailangan ay na-fill upan mo na yung simple spot report na yan. Dahil baka mamaya nasa kabilang linya ka, nagre-report ka, humihingi ko ng rescue doon sa isang desk officer, naghahanap siya ng detalye kung saan yan, di mo alam, di mo masagot ng tama yung tamang address. So para hindi ma-delay at proper ang communication mo doon sa desk officer doon sa kabilang linya, kailangan kompleto rekado na, detalyado na, napilapan mo na yung format mo na nandyan. Kung wala ka nyan, kung wala ka sa cellphone mo, kung wala kang Google Docs, magpa-print ka sa marunong, o kaya kopyahin mo na lang yan, sumulat ka, gumawa ka ng format, mga 5 coupon bonds, meron kang copy nyan. In 100 meters, turn right. And then, i-xerox mo isang coupon bond para meron ka ng emergency spot report form. Kung hindi nagagawa ng CEO mo, ikaw na ang gumawa. Turn right. Then, make a U-turn. Anytime, kailangan ready ka for spot report writing. Kailangan meron kang nakareserva niyan. At least meron kang 5 copy. At sa guardhouse ninyo, kailangan meron kayo mga 3 copy araw-araw na nandyan, nakahanda in case of emergency. Kasi, importante yan. Hindi pwedeng aanga-anga pagdating sa reporting. Kailangan, kahit spot report lang yan, kailangan, pag nagtanong yung tao sa kabilang linya, masagot mo quickly. Maraming salamat mga kaibigan. Guide lang yan para sa mga bagong gwardya at sa mga datihang gwardya na hindi naman ito alam. Mga kaibigan, walang masama sa nag-aaral. Kahit tayo ay matatanda na sa ating profesyon, kapag hindi natin natakel ang bagay na ito, meron tayong malaking kaalamang na-miss sa ating malawak na karanasan. Yes, makaranasan na tayo, veterano na tayo, pero sometimes ang mga bagay na ito ay pinauubayan na lang natin sa ating mga opisyal. Dapat kayo mismo bilang line guard, kailangan alam ninyo ang basic fundamentals in report writing. Meron tayong 4 na klase ng report. Yan ang unang-una, spot report writing. Pangalawa dyan, incident report. Pangatlo dyan, observation report. Yun na yung kung tawagin natin ay information report. Yan. Iba yung information, iba para sa general information yun, hindi naman yung kailangan masyadong urgent. Yun ang observation report or information report. Iba yung incident report. Yan. Iba naman ang investigative reporting. Yan. Iba yun, yung investigatory. Iba yun mga kaibigan. So at least, meron sila lahat yan. Pero mas detalyado doon sa ibang mga report. Itong spot report, napakahalaga nito. Ito yung una, mga kaibigan. Unang-una ito. Kailangan bago mo gawin yung incident report, kapagpauna ka na, alam na agad ng CEO mo. Pag ang CEO mo, kahit sa CEO mo lang, kahit sa immediate supervisor mo or superior mo, Bahala ka walang driver. Kapag report ka,
bago mo siya i-message o tawagan through cellphone or landline, dapat napirmahan mo na yan, napil upan mo na yung spot report mo, mga kaibigan. Hindi naman yan mahirap, maiksi lang naman yan eh. Maiksi lang yan, 1 minuto nga lang nasulatan mo na yan eh, bago ka tumawag sa opisyal mo. Kasi baka mamaya tanungin ka ng opisyal mo, ay aga-aga ang sagot mo, aba, isablay yan. Kahit opisyal mo yan, kahit kaibigan mo na yan, magkahanap pa rin ng tamang detalye yan at kailangan mabilis ka. Hindi lang opisyal, busy yan eh. May mga problema yan, hindi lang ikaw. So kailangan, pag nagbigay ka ng information, kailangan lahat ng pwede niyang itanong nandiyan. Kasi lahat sa spot report na yan, hindi na yan magtatanong masyadong detalyado eh. Ang itatanong nga agad sa'yo, yung mga basic na detalye na rin yan na nandiyan sa spot report. Kasi alam din yan. Make a U-turn. Then, turn left. Special information yung ibibigay mo sa kanya, kaya hindi yan magkahanap ng masyadong malaking detalye. Yan. Turn right. Okay. Then, Mga kaibigan, make a U-turn. sa opisyal mo o sa ibang pang tao, sa labas ng detachment, sa isang fire desk officer o sa isang police officer, ay kailangan tumpak. In 150 meters, Yung spot. turn left. Maraming salamat mga kaibigan. Sana nakatulong.